Hi everyone! Thanks for joining us sa video na ito. And every year end, ang tradition namin ay nagre-reflect kami ng mga natutunan namin throughout the year, Thanksgivings din, and even plans for next year. So in this video, gusto namin i-share sa inyo yung aming mga learnings bilang mga parents this year, 2025. So meron kaming top 3. Definitely marami tayong natutunan this year, but just top 3 na lessons as parents, particularly of your toddler. And I think yung first natin is nakita namin na iba-iba talaga yung development ng mga bata. That's one realization. And ano pa mami yung particular na nakita nating development niya this year? Yun, ano siya, nakapaglakad siya at 18 months. 18 months. So, doon sa usual na development, parang milestone na mari-research mo. And medyo late na yon. So, may time noon na concerned kami. Nag-worry kami kasi nga may certain, ano tawag doon? Yung movement niya na parang hinihila niya yung paa niya. So, may time na inisip natin may certain position yung paa niya na para siyang duck. Para siyang duck na baka mamaya meron siyang injury or some may major problem dun sa kanyang buto. So pina-x-ray namin siya, pina-check namin siya online sa orthopedia. Which is good naman kasi nga early detection is good. And yun, in-advise naman kami ng pedia na maghintay lang. So sa part na yun, we need patience na to really wait kung kailan ready yung bata na maglakad na. And even other milestone niya, marami din na hindi siya agad nakadapa, pero eventually nakadapa siya. So marami, even in other milestones. So eventually natutunan ko rin na yun, wag mag-worry and then just relax and enjoy kung ano yung kaya pa niyang gawin for now. Madali nga kasing matrap dun sa ma-compare mo siya sa ibang bata, baka may sakit siya or what. So it takes exercise of faith din, to trust God na He's doing well, He's still working sa child namin, and yun, continue lang na mag-observe na kung wala namang diferensya sa kanya, hindi siya yung iyakin or parang may masakit sa kanya, then he's fine. Buhay siya. Ang ganda yung sinabi mo na nandun yung tendency kasi nga na i-compare sa ibang mga bata. Kasi ako, for instance, 11 months, nakapaglakad na ako. And yan, talagang ginawa namin. Naghanap kami ng mga tips, like paano yung i-encourage yung bata na makapaglakad, tumiba yung mga paa, may yung mga ways din naman to support yung bata na makapaglakad. So, yes, ginawa namin yung mga yon, pero nakita namin, na-realize namin talagang hindi. So, we had to trust the Lord and naging conscious lang din dun sa kung ano yung kaya ng bata. Kaya talagang di na namin matrace kung kailan exactly. Basta nakita namin may time na nagtatry siya. Makikita mo sa kanya sa bata na nagtatry siyang explore, siya mismo. na tumayo, pero natutumba pa rin. Hanggang basta one day na lang na nasa room office, na nagtatry siyang maglakad for what? 2 to 3, 3 to 4 steps. So, and then, yun na yun. So, ayun, talagang trusting the process, trusting our child, trusting God din dun sa kanyang development. The second thing na na-realize natin this year, naging lesson namin, ay it's never too early to discipline your child. And when we talk about discipline, hindi siya yung negative, na yung mindset ng mga tao na kapag discipline, palo yan, ganyan, and that's all. It's essentially, ultimately about training a child, na siya ay lumaki ng tama, lumaki ng maayos, even with good manners. And naging mahalaga sa amin to dahil yung common thinking is lalo na kapag
newborn or toddler pa lang, yung mindset is, hindi pa niya masyadong maintindihan yan kung magsaset ka ng certain discipline. So, nakita namin, and we held to that conviction na kahit sa maliit na mga paraan and even in positive ways, you can discipline and train your child. So, halimbawa, di ba, kahit nung newborn si Theo, yung time namin na pagtulog, lights off talaga, as much as possible, talagang tulog siya during the time na tulog kami, gising siya during the time na nagising kami. Tapos, kahit hanggang sa siya ay toddler na, nandun yung aming mga positive ways of training and teaching a child. So, may mga times na medyo tinatry namin, what if papaluin siya? Yung kapag makulit talaga siya, halimbawa, pinipindot niya yung restart or shutdown nung PC, nung trinay ko na paluin, natape ganyan, parang pinapalo pa niya, inisip niya play. So, may ganun din kami mga segment na, parang hindi pa at this point of time yung ganung palo, hindi pa nga talaga niya maintindihan. Pero yung positive ways na you are parang imparting good habits doon sa bata ay nagwo-work siya. Tumutulong na siya sa chores in simple ways. Nung first time na pinag-beat ko siya nung egg, nakuha niya agad. Siguro kasi nakikita niya rin ako everyday na nag-observe din siya. So, yun, binit niya yung egg and then pinupunasan niya yung high chair niya, yung table niya. Pag pinapatapon namin siya ng basura, like yung tissue, mga papel, gano'n. So, yes, nandun yung, kumbaga, energetic yung bata, nakita namin. Grabe na yung energy niya. So, instead na para bang, diyan ka na lang sa tabi, upo ka na lang, manahimik ka dyan, mas na-appreciate namin na, sige, patulungin siya. Kasi gusto niya talaga na involve siya doon sa situation. So, imbis na isipin na, makulit yung bata nito, lapit ng lapit, gustong makialam, ituro, yun yung natutunan namin by God's grace na tinuro namin sa kanya, tinuturo namin patuloy yung mga good habits. The third top thing na natutunan namin ay yung parenting talaga ay it will break you and build you. It will break you kasi mahirap siya lalo na sa mga times na hirap i-balance, you're juggling too many things at once, yung personal life mo, work mo, dito sa bahay, relationship namin as husband and wife, tapos yung mga, sabihin natin, mga inconveniences, like hirap siya makatulog, iyak siya ng iyak, or may sakit siya, yung mga ganun, mga circumstances sa parenting life ay talagang may times talaga na ma-frustrate ka, madi-discourage ka, madi-disappoint ka, madi-drain ka, and iiyak ka na lang, and you'll have a lot of temptations to think negatively about sa life ninyo. So it will really, really break you. But at the same time, it's a way to humble us, no? It's a way to humble us na ma-reveal yung heart namin, ano pa yung mga areas na kailangan naming mag-grow as individuals and as couples. So I think yung isa na nakita natin doon is dahil sa ganung reality na mahirap talaga yung parenting is yung importance na patuloy na nino-nourish mo yung soul mo as a parent, as an individual. And ano ba yung mga usually na ginagawa natin to nourish our soul? So, in my case, yun, Bible reading, prayer, pagkamat mahirap, may tendency na nakakalimutan natin yung mga ganung bagay. Pero important talaga siya. Natutunan namin na we cannot serve Him kung kami mismo ay drained, kung kami mismo ay empty. So, we have to really nourish yung aming soul. And we have to cultivate our marriage, right? It will really change your marriage 100%. Yung dating kayo lang dalawa, have all the time, punta dito, gawin ito at your own
choice, have your Mhm. own time. Wala, biglang wala. So, it's really a test of how much can serve the child and each other din despite yung pagod, Mm. yung limited time. Pero workable naman siya. Yeah. It's just a different season. Pero maraming ways to still nurture yung marriage, yung relationship. Kahit realize namin na even 5 to 10 minutes na pag-uusap bago matulog, okay na yun. Okay na. Basta quality. Malaking bagay. Malaking bagay na yun sa sanity and intimacy ng mag-asawa. So, Yeah, and yung nakita kong advantage din doon, yung alaking yung relevance talaga ng marriage kahit pagdating sa parenting na. Kaya nga natutunan namin na yung marriage talaga yung unahin mo eh. Nakita ko din doon na kapag hindi kayo maayos, meaning hindi kayo maayos yung teamwork nyo, communication nyo, let's say, hindi kayo masyado nag-uusap for quite some time. Kapag dumating yung hardship pagdating sa bata, ay nakapagod, mas mapofrustrate, tapos pwede pa magkaroon ng conflict. Pero kapag maayos tayo, no, na nag-uusap, teamwork, and talagang pinag-uusapan namin yung how we do things, ay kapag dumating yung time na, let's say, yung hirap na hirap siya makatulog, puyat na puyat, ako naramdaman ko yun, na parang, I'm okay. Kayang-kaya kasi nga, nandun yung asawa mo na alongside you have a teammate with you doon sa pagharap doon sa challenge ng pagpapalaki ng bata. And I think it boils down to dependence on God. Right? Nurturing your soul and then cultivating your marriage then na ibang set naman din of challenges yon. Pero it boils down to faith and trust and obedience to God. Dahil, ayun, yung reality na lahat ng mga aspect ng marriage and family namin ay hindi siya masusustain at hindi rin siya mag-grow apart from the grace of God. Kaya nga, ay hindi yung natutunan namin na maging prayer namin even in terms of parenting na, Lord, parent us so we could parent our child or our children. So, napakalaking bagay yun. Parent us so we can parent our children. Kasi kung wala yun, talagang mahirap. Mahirap na mahirap. So, yun, ay na kaming malaking mga natutunan this year and we hope na naka-encourage din sa inyo, nakapag-inspire sa inyo, especially for those who are young parents as well, may mga bata. At kung meron kayong mga tips or advice din, meron din kayong mga malaking natutunan this year that you believe ay makakatulong sa amin or sa ibang mga parents, then just comment it down below sa amin dito sa video na ito. And we hope to see you again sa aming next video. Bye-bye! Thank you! Bye-bye!